pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya naman lahat ay inaanyayahan kong pumikit. Lord, narito kami ngayong hapong ito, Panginoon, na punong-puno ng saya, Panginoon. Punong-puno ng excitement, O God, upang Ikaw, Panginoon, ay makapiling, Panginoon. Lord, with a grateful heart ay patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa isang linggo, Panginoon, na kami, O God, ay nagtagumpay at narito kami, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon, upang ikay bigyan ng papuri, pagsamba, pagdakil at pasasalamat, Panginoon. Lord, patuloy, O God, na kami po'y samahan nyo ng iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, we are asking your presence, O God. Take over, Holy Spirit, in this place. Open our hearts, O God. Open our spiritual eyes that we may see you. Open our spiritual ears that we may hear you, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, hindi dahil sa mga bagay na hinihiling namin, O God, kundi narito kami, Panginoon, dahil nais ka naming paglingkuran, Panginoon, nais ka naming mapasaya, Panginoon, narito kami, Panginoon, upang ikay maranasan, O God, at narito kami, Panginoon, dahil mahal ka namin, O God. We love you, Jesus, with all our hearts, Panginoon. Lord, sa pagsisimula ng gawaing ito, Panginoon, Lord, patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Everything that we have done, O God, everything that we commit, O God, na hindi dapat sa iyong harapan, Panginoon. Even, O God, yung mga pagkakasalang nagawa namin sa aming kapwa, O God, patawarin mo po kami, O Panginoon. Cleanse us and purify us with your blood, O God, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagsambang ito, O God. Lord, you are worthy, O God. You deserve all the glory. You deserve all the honor, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy mo kaming tunghayan, Panginoon. Buksan mo po ang durungawan ng langit, Panginoon, at tunghayan mo kaming nagpupuri, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O God, na hindi man kami karapat-dapat, O God, sa iyong pag-ibig, Panginoon, ay patuloy ka pa rin naming nararanasan, Panginoon. Patuloy pa rin naming nararanasan ng iyong kabutihan, Panginoon. We appreciate, O God, all the things that you have done for us, Panginoon. Lord, you don't owe us anything, Panginoon, but we owe everything from you, Panginoon. Kung ano kami ngayon, kung ano man yung mga bagay na na-enjoy namin, Panginoon, Lord, we acknowledge you, Panginoon, na sa iyo lahat ng galing yan, Panginoon. Kaya naman, O God, patuloy mo kami, Panginoon, na gabayan sa gawaing ito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang maitaas at maihayag, Panginoon. Maging mabuting samyo, Panginoon. Maging mabuting samyo, Panginoon, ang gawaing ito para sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Amen po. Praise God po. Bigyan po natin ulit ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon dahil nandito tayo muli upang siya po ay pasalamatan. And I believe po lahat po tayo excited upang siya ay purihin at mahalin sa araw po na ito. Amen po. Amen po. Sige po, ibigay po natin ang ating the best sa palakpak sa ating Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong habag, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Oh, kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
Lord. We thank you, Jesus. Your presence is enough, Lord. Your love is enough, Lord. We want to touch your heart today. We want to please you today. We want to honor you today. We want to pour out our love to you today, Lord. We don't want to touch the hem of your garments, but we want to touch your heart, Lord. We worship you. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakan lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsin ay iyong pingin, kalagim ng awitin. We worship you. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng
langit ay iyong digin, kalakip ng awitin. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. We worship you. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. I welcome your presence, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailan, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo, Diyos. Walang hanggan kita
Purihin ka, Diyos. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin
Inibig ka namin, O Diyos. Wala kang kitang pupurihin, Lord. Walang hanggang ka naming pasasalamatan, Panginoon. Walang hanggan, O Lord God, ang aming pagpupuri, Lord, at pagdakila sa iyong pangalan, O Lord. Sa lahat, O Lord God, ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. At mga bagay na inhanda mo para sa iyong mga anak, O Lord. The best time that we can open our hearts is when we are at your glorious presence. Na hindi namin kailangang magtago ng aming sarili, O Lord. Hindi namin kailangan magtago ng aming nararamdaman, O Diyos, o ng aming kalagayan, O Lord. Because, O Lord God, you know everything, O Lord God, and you want your people to come to you with an open heart for you to release, O Lord God, everything that you have prepared for your people. And right now, we acknowledge your presence. We thank you for your glory. We thank you for your love. And let your glory, Lord God, continue to dwell in our hearts, O Lord God. As we listen to your word, O Lord God, we give you the highest praise in the mighty name of Jesus, the people of God. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Wow, praise God. Pakisabi sa iyong katabi, wow. What a glorious presence of God sa araw po na ito. At wini-welcome po namin ang buhay ng bawat isa. Nakasama po natin sa araw na ito. Excited na po ba tayo sa word ng Lord ngayong araw na ito? Amen. Pwede ba natin minsan pabigyan ng malakas sa palakpak si Jesus Christ? We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for your glory today, O Lord God. At nagpapasalamat po tayo sa panibagong araw dahil buhay pa po tayo, may chance pa po tayo na pasalamatan si Lord at gawin pa ang mga bagay na pinapagawa niya sa buhay natin. Amen? So ngayong araw po na to, gusto ko pong i-share ang isang mahalagang bagay and gusto ng Lord makipag heart to heart sa atin ngayong oras na to. Okay po ba kayo doon? Heart to heart muna tayo ngayong araw na to. So, one of the hardest thing na pwedeng gawin ng isang tao po ay umamin sa totoo niyang kalagayan. Mas gugustuhin na lang natin na itago siya o kaya na lang ilihim natin yung totoong tayo o yung totoo nating sitwasyon kesa mahusgahan tayo. Dahil meron pong mga tao, hindi ko po sinabing lahat, takot po tayo na mag-open or magsabi kasi takot po tayong ma-judge tayo. Sa tao po, yes, pwede natin siyang gawin. Especially kung alam natin yung tao na yun, hindi siya yung tamang tao na pwede nating pagsabihan ng bagay na yun. Pero kay Lord, pwede po nating i-open lahat kay Lord. Pwede nating sabihin lahat kay Lord. And napakahirap po sa isang tao na kapag may mali sa atin, may mali sa akin, may mali sa'yo, mahirap sabihin na, alam mo may mali ako. May something na nangyayari sa sarili ko, may something na nangyayari sa buhay ko na may mali. Madali nating sabihin siya pag sa ibang tao, sasabihin natin, may something na mali sa kanya. May something na maling nangyayari sa kanya. Madaling magsabi po nun kasi wala po tayo sa kalagayan niya. But, pag involved na po yung buhay natin, involved na yung emotions natin, involved na yung finances natin, involved na yung mga mahal natin sa buhay, doon na po nagkakaroon ng pinagkaiba. Mahirap na po kapag involved na tayo. Ngayon po, ang message natin sa araw po na ito is God's power
on your admittance. Sabihin mo sa katabi mo, admittance. Sa Mark chapter 10 verse 47 to 52, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Next po, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Okay. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Pakisabi sa iyong katabi, what do you want? Pag minsan lang magtatanong si Lord kung anong gusto mo, inaalam ng Lord, pagkakataon mo na yan para sabihin mo kung ano yung gusto mong gawin ng Lord sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagtatanong si Lord kung anong gusto mong gawin ko sa'yo. May times na gusto niya, may gawin tayo muna something para sa Kanya. But may times na, sige, bakit ka ba tumatawag sa akin? Bakit ka ba iyak ng iyak dyan? Ano bang iniiyak mo? Bakit ka ba nasigaw dyan? Bakit ganyan ka ba? What do you want me to do for you? And the blind man said, "Rabbi, I want to see." Then, sa verse 52, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Amen. Praise God. So, during that time po, ang tawag po sa tao na yan, o kilala po yung tao na yan na binasa natin, walang iba kundi si Bartimaeus, the blind man. Yung maging totoo ka po sa harapan ng Lord, yung maging totoo ka sa harap ni Lord, i-admit kung ano ka, kung ano yung kalagayan mo, hindi po siya kalugihan. Sa tao, pwedeng kalugihan siya pag nag-give up ka sa sitwasyon mo, gumive up ka na sa pangarap mo, pwedeng kalugihan siya. Pero pag nag-give up tayo or nag-surrender tayo kay Lord, katagumpayan natin siya. Ngayon po, hindi po madali na isipin na si Bartimaeus pinanganak siyang bulag. Imagine niyo po, hindi tayo si Bartimaeus, nakakakita tayo, siya po wala po siyang nakikita. Paano niya ipaprocess na, teka, nabuhay ako dito sa mundo, ilang taon na ako nabubuhay, hindi ako nakakakita. Siguro dumating sa punto sa buhay niya na may mga times na baka hindi talaga ako di ganito, baka hindi talaga ako bulag, baka may iba talaga akong pwedeng buhay, baka hindi talaga ganito yung original kong kalagayan. Ngayon po, dumating na sa punto na yung time po na yan na binasa nating verse, yan na yung moment na kung saan inaccept na ni Bartimaeus na bulag siya. Alam niya na sa sarili niya na bulag siya. Alam niya sa sarili niya na ganyan yung kalagayan niya. Alam niyo po ba maraming beses sa buhay natin, meron nang nangyayari sa buhay natin. Gusto na tayo ng Lord tulungan sa area na yon kung saan po tayo nahihirapan. Minsan meron ka na palang sakit, sinasabi mo, hindi, wala to. O kaya naman, hindi, okay lang to, may gagawin yung Lord. Kumbaga, ang ginagawa po natin is okay pong mag-declare ng may ginagawa si Lord. Meron siyang inihahanda, may ipoprovide si Lord, makakaahon rin ako sa utang, gagaling rin ako sa sakit na to, makakaalis rin ako, makakapasa rin ako, maaabot ko rin yung pangarap ko, mangyayari rin yung mga bagay na okay po na mag-declare. Powerful pong mag-declare. But sometimes, meron pong mga moment na kung saan the power is in admittance. Yung sasabihin mo kay Lord, yung Lord, bulag po ko. Kailangan ko pong makakita. If hindi inadmit ni Bartimaeus na bulag siya, sa tingin niyo po, papansinin siya ng Lord at bibigyan siya ng paningin? Hindi po. Kasi, dinidisregard niya na yung totoo niyang kalagayan.
But yung moment na sabi siya, nag-admit siya, it doesn't mean that we admit our situation. Hindi ibig sabihin yun na po yung reality natin or we admit our reality. Hindi ibig sabihin yun na yung totoo nating identity. It means yung word na admittance or pag-admit is something like umaamin ka, tinatanggap mo, or something like nakikita mo yung totoo mong kalagayan. Lord, ganito yung kalagayan ko. Kailangan kita. Hindi yung, Lord, okay lang ako. Hindi, Lord, okay pa ako. Pero lugmok na pala. Hindi, Lord, okay pa to. Kaya pa namin to. Yung pala, lubog na pala. Okay pa ako, Lord. Malakas pa to. Malakas pa to. Yung pala, nakadapa na pala. Nalulunod na pala. Kaya marami mga tao gusto ng Lord iahon. Gusto ng Lord tulungan. Kaso, sinasabi na, okay pa ako, wala pa akong problema. Okay lang ako, kaya ko pa to. Pero pakisabi sa iyong katabi, admit. Pwede magsabi kay Lord, Lord, hindi na po ako okay, Lord. Hindi na po talaga okay yung nangyayari sa akin, Lord. Lord, ngayon nanghihina po talaga ako, Lord. Lord, ngayon walang-wala po talaga kami, Lord. Hindi meron yan. How God can move. If palagi nating nire-resist na, hindi, meron yan. Okay po yan. Iba po yung declaration sa admittance. But what if yung hinahangad ng Lord na, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kailangan po kita. Ito po yung totoo kong kalagayan. Nakakapagod po magmaskara. Nakakapagod pong magpanggap sa harapan ng mga tao. And kay Lord, malaya po nating mamaya po magpe-pray tayo, malaya po nating pwedeng tanggalin yung mga maskara natin. Okay lang na magpakita kay Lord na hindi ka okay. Okay lang magpakita kay Lord na may something ka pong binabattle. Kasi never tayong i-judge ng Lord. Never. Yung love ng Lord po, ang pag-ibig ng Lord ay higit po kesa dun sa reality na binabattle po natin. Amen? Ngayon po, si Moses, nung time na nakita niya na sa harapan niya ay dagat, sumusunod sa kanya napakaraming tao, maraming umaasa sa kanya, parang sa inyo po, maraming umaasa sa iyo. Pero wala kang makita kundi dagat sa harapan mo. At mga humahabol sa kanila na mga kalaban nila sa likuran niya. Parang sa sitwasyon, walang way out. Paano ka lulusot? Paano ka tatawid? Paano ka makakarating doon sa kung saan sinabi ng Lord na makakapunta ka doon? Kung makikita mo, dagat yung nakikita mo. Tapos pagtingin mo, paghahakbang ka, malulunod ka. Pero hindi sinabi ni Moses na, hindi, wala to. Hindi may way dito, pwedeng magkaroon ng way dito. Hindi sinabi ni Moses. Alam ni Moses na, Lord, ito na yung sitwasyon namin. Anong gagawin namin? Then, sabi ng Lord, yung staff, itaas mo, at pagkatapos nun, dun hinati ng Lord yung dagat. At alam po natin yung story, nakatawid po yung mga Israelites. But, nangyari po yung bagay na yun, it's because inadmit ni Moses na wala ng ibang solusyon. Wala na siya nakikitang ibang way, wala na siya nakikitang ibang pamamaraan. Pwede po na gano'n na ginawa mo na lahat ng pwede mong alam na solusyon, nilapitan mo na yung mga tao na pwede mong lapitan, pero wala pa rin. Dagat yung nasa harapan mo, may humahabol sa likuran mo, may umaasam na mga taong nakapaligid sa'yo. Then, anong gagawin natin? Lord, kailangan kita. Hindi to biro yung pinagdadaanan ko. Kailangan kita sa oras na to, Lord, magpapakatotoo ako sa hindi ako magtatago. Why? We will hide in the face of God kung alam niya po yung sitwasyon. And the solutions are in His hands. Nasa kamay po ng Lord yung mga solution. Hindi po siya hindi niya ipapaalam sa atin na alam niya yung kalagayan natin o paghihirap natin for the sake na malaman lang natin na alam niya yung kalagayan natin. But the reality is, kung bakit pinapaalam ng Lord na alam niya yung kalagayan po natin, it's because He is willing to solve that problem. He is willing to solve ng mga bagay na yun na ini-struggle po natin.
Ang susi po is admittance. It takes a great humility para sabihin kay Lord na, Lord, meron talaga akong problema. Kaysa magpanggap, kahit kay Lord magpapanggap na okay lang. Kahit kay Lord magpapanggap na malakas pa rin. Kahit kay Lord magpapanggap na hindi naman nalulunod, pero lunod na. Pero tayong mga anak ng Lord, hindi po tayo ganon. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka ganon. Nung inamin ni Bartimaeus, nung pinagtapat niya na kay Jesus, I want to see. May sakit ka? Sasabi mo, hindi, wala to. Ano lang to? Sasabihin mo, Lord, I want healing. Lord, kulang ako ng ganito. I need your favor. Lord, walang nangyayari sa career ko. Lord, I need your mercy. Yung sasabihin mo talaga sa Kanya kung ano yung nangyayari. Hindi yung i-hide mo na, alam naman yan ni Lord. Alam naman yan nangyayari sa buhay ko. Lubog ka sa utang. Lord, lubog ako sa utang. I need you. Hindi yung itatago natin, alam naman yan, or something sineset aside natin. May something na inaantay yung Lord sa atin. At ang gusto lang niya, pagtatapat. Mas madali pong magtapat kaysa po magtago. Amen? Ngayon po, sa Genesis chapter 15, verse 1 to 5, ito yung moment na kung saan kinausap ni Lord si Abram bago siya naging Abraham. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Wow, dumating yung napakadakilang pangako ng Lord. But sumagot si Abram, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, Look up at the heavens and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, So shall your offspring be. Yung moment na to, inadmit na ni Abraham, may dakila siyang pangako na na-receive kay Lord, pagpapalain kita, magiging tatay ka ng maraming bansa. Pero inamin ni Abraham, sino magmamana? Ang magmamana nito yung alipin ko, si Eleazar. Siya magmamana lahat ng pagpapalang ibibigay mo. Nung pinagtapat na ni Abraham na, wala po kong anak, Lord, sinong makikinabang na mga bagay na to? Nung lumabas na siya sa bibig ni Abram, nung sinabi na siya ni Abram kay Lord, then dun sinabi ng Lord na magkakaroon ka ng son, magkakaroon ka ng anak. So it takes acknowledgement dun sa situation na meron ka, Lord, wala po ako nito. Lord, ganito po yung kalagayan ko. Then anak, here is my response. Wala pong sitwasyon si Lord na pagkatapos nag-open ng puso ng isang tao kay Lord na wala siyang naging sagot. If you seek me with all of your heart, you will find me if you seek me with all of your heart. Kapag hinanap niyo ko, matatagpuan ninyo ko. At yun yung gusto ng Lord, hanapin natin siya. Sobrang dami po natin hinahanap na solutions, pero sa totoo lang po, reality speaking, si Lord po yung solution. Alam niyo po, meron po ako nakausap na isang tao. Taga-ibang bansa po siya this week through video call. Tapos yung tao na yun, sabi niya, ginawa ko na lahat. Kumausap na ako ng maraming mga tao. Pero nagpapanggap ako na okay lang ako. Nagpapanggap ako na malakas ako. Pagkakamustahin ako, okay lang, tas ngingiti siya, okay lang ako. Okay lang ako dito. All is well. Nagpapanggap siya sa lahat, kahit sa kapamilya niya, sa kapartner niya, sa mga anak niya, sa kaibigan niya, sa katrabaho niya, lahat ng yun sinasabi niya. Pero alam niyo po ba, darating at darating yung punto na kakatago natin ang totoo nating kalagayan, darating po yung pagkapagod.
Dumating po yung pagkapagod sa kanya at ang sabi niya po doon, hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog. Pagkatapos po noon, namamaalam na po siya sa mga pamilya niya kasi pag tuwing pinipikit niya po yung mata niya, nakikita niya po yung sarili niya na tumatalon na sa building. So meaning to say, yung tao po na to, dumadaan siya sa matinding depression, anxiety, suicidal thoughts, na to the point na naisip niya, nasabi na niya na ito na yung pinakatamang gagawin ko. Ito na yung pinakasolusyon tingin ko na nakikita ko sa nangyayari sa akin. Siya po yung breadwinner, mayaman po sila, malaki yung bahay. Kung financially speaking, parang sasabihin mo, sana ikaw yung merong ganon, tayo yung may ganon. Pero hindi assurance kahit gaano ka pa kayaman, gaano pa kalaki yung kayamanan ng isang tao, may tahanan siya o may sasakyan siya. Pero kapag walang Lord sa life niya, everything is meaningless. Ngayon po, nangyari sa kanya, sabi niya, nag-open ako sa ganito, sa nanay ko, sa kaibigan ko. Tapos pag sinasabi nila yung word na, alam mo, naiintindihan kita, naiintindihan ko yung sitwasyon mo, kahit sabihin nila yun ng paulit-ulit, nararamdaman ko, hindi nila ako naiintindihan. Totoo po yun. Kahit yung pinaka-close nyo pong kaibigan, mag-open kayo ng deep things, deep struggles. Kahit sila po, hindi nila maunawaan yung lalim ng burden o lalim ng emptiness o yung lalim ng kalagayan na meron tayo. Pero merong isang Lord po na nakakaintindi sa kalagayan natin. Even yung bubuntong hininga ka lang, nauunawaan na siya ng Lord. Minsan bubuntong hininga ka, sisisihin ka pa ng mga taong nakapaligid sa'yo. Puro ka na lang reklamo, puro na lang negatibo yung bagay na naiisip mo, sinasabi mo, sisisihin pa po tayo. Pero si Lord, alam niya po yung kalagayan natin, yung totoong kalagayan natin. Ngayon po, nangyari sa tao na yun, sabi niya, hindi totoo yung sinasabi nilang naiintindihan nila ako. Kasi the more na nag-open po siya sa maraming mga tao, the more na bumibigat po yung pakiramdam niya. And unexpectedly, nandun po ako nun sa office, nilocate siya ni Lord. Bigla po siyang pinakausap sa akin. And nung time na yun po, habang nag-uusap kami, nag-share po ako sa kanya ng heart ng Lord. Iyak po siya ng iyak. Then, after that, nag-pray po kami. And sabi niya po after ng prayer, ano tong klaseng pakiramdam na to? Ano tong bumabalot sa katawan ko na hindi ko maintindihan? Sa isang tao na hindi ko in-expect na sabi niya na sa'yo ako mag-open kasi hindi ko po siya nakakausap. Siguro nakausap ko po siya 2 beses pa lang. And ang sabi niya po, bigla po siyang ngumiti, pumapatak yung luha niya. Sabi niya, alam mo, ngayon na lang ako ngumiti. Kasi hindi na talaga ako makangiti. Parang wala nang dahilan para ngumiti ako. Naranasan niyo po ba yung ganong kalasing kalalim na lungkot na hindi mo na alam ano pang purpose kung bakit ka pa nabubuhay o bakit ganito yung sitwasyon mo, tapos parang wala nang dahilan para maging masaya ka pa. Or wala nang reason para mapuno ka pa ng kagalakan. Ngayon po yung tao na yun, ngumiti siyang sabi niya, ngayon nakakangiti na ako kasi alam ko, mahal ako ng Lord. Kasi naranasan ko. At sabi, dahil alam ko kasama ko siya. Yung tao po na yun, spiritually, para siyang nalulunod sa kumunoy. Sa sitwasyon niya. Hindi niya natanggap yung kamay ng Lord para i-rescue siya nung panahon na sinasabi niyang okay pa ako. Malakas pa ako. Kaya ko pa. Pero nung moment na sinabi niyang hindi ko na kaya, give up na ako, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mawala, ayoko na magpanggap, ayoko nang lumaban. Nung nagtapat na siya, nagsabi na siya, hindi na po sa mga tao. Kasi sabi niya, kakasabi ko sa mga tao na ganun, mas lumulubog ako ng lumulubog. Nung sinabi niya po yun kay Lord, Lord, ayoko na, sumusuko na ako, ayoko na. Then, yung kamay ng Lord po dumating.
para iangat siya. Ngayon po, ano yung kalagayan natin ngayon na nasan ka pong sitwasyon ngayon? Yes, nakikita tayo ng Lord. Yes, nakikita ka po ng Lord. But, hinahantay pa rin ng Lord na, Lord, iabot mo yung kamay mo sa akin. Gusto kong tanggapin yung pabor mo sa buhay ko. Gusto kong tanggapin yung kagalingan na kailangan ko. Gusto kong tanggapin yung bagay na inihanda mo sa akin. Handa po ba tayo sa bagay na yun? Sige po, ngayong oras na to, tayo pong lahat ay pumikit. At palaya po natin kausapin ang ating Panginoon. No more hiding. No more hiding. Lord, sa oras na to, anumang maskara ang suot ng inyo pong mga anak sa oras na ito, Lord, ay aming binababa sa oras na to sa inyo pong paanan. Lahat, O Lord God, ng pagtatago o paglilihim o pagpapanggap, nagpapakita, O Lord, na kami ay okay pa at malakas pa. Sa pagkakataon na ito, O Lord, nagtatapat kami sa inyo katulad, Lord, ni Bartimaeus, O Lord. Lord, we want to see. We want to receive our sight. Lord, we want to be healed. We want your healing. Lord, we want to be set free. Kung saan kami, O Lord God, pumabagsak ng paulit-ulit, O Lord. We need your hands right now, O Lord. Sa oras na ito, O Lord, your hands, O Lord God, ay umaabot sa mga anak mo, nagpapasaklolo, O Lord, sa oras na ito. Your hands are big. Big enough, O Lord God, to reach out, O Lord God, our hands, O Lord. At amin, O Lord God, mawala sa aming mga kamay, Panginoon, ang mga pasanin o kabigatan na pilit namin sinusolusyonan, O Lord, base sa aming karunungan at lakas, O Lord. Right now, we speak rescue to your people. Rescue your people today. Rescue their families, their drowning families. Rescue their finances, Lord. Their drowning finances, O Lord God. Rescue the properties, O Lord God. Rescue them with your hands. Rescue us with your hands. Rescue every drowning dreams, O Lord God. Every drowning career, O Lord God. Magsasabi, Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon, hindi po kami nakakakita, Lord God. Hindi ko pa po nakikita, Lord God, ang breakthrough mo, Panginoon. And right now, we admit it, O Lord God, into your eyes, O Lord God, sa iyong paanan sa oras na ito. Even if we are in the middle, O Lord God, of nowhere, Panginoon, sa oras na ito, every person, every people in this place, Panginoon, na hindi matanggap, O Lord God, ang breakthrough mo, O Lord God, sa kanilang career, O Lord God, we admit it, we do not hide it, O Lord God, sa inyo pong paanan. Paulit-ulit, Lord God, ang failure, paulit-ulit ang rejection, O Lord God, right now, we admit it, Lord God, have mercy on us, Jesus Christ, Son of David, have mercy on us, O Lord God. Reach out, O Lord God, reach out, O Lord, your hands, O Lord God, towards your people today, and we will see lifting up hands, lifting up heads, O Lord God, nothing to be ashamed of, nothing to fear, nothing to doubt, O Lord God, because we know, O Lord God, merong Panginoong Diyos na nagmamalasakit sa amin, na hindi namin magtaka yung magtago ng aming tunay na kalagayan, O Lord God. Right now, every week people, every week children of God in this place, Lord God, we admit that we are weak, oh Lord God. That's why we need your strength, oh Lord God. We release your
your strength, oh Lord God, your hands of strength to your people, oh Lord God, na susuko na, Panginoon, na mag-give up na, oh Lord God, na bibitaw na, Panginoon, at napapagod na, oh Lord God. We declare, oh Lord God, your word, oh Lord, be strong and courageous. Be strong and courageous. You people of God, be strong and courageous, because you will see the rescue of God. Merong dagat sa iyong harapan at sinasabi ng Lord, come. Sinabi ng Lord, tayo ay humakbang. Ikaw ay humakbang. At pag sa tingin mo, ikaw ay palubog na, ay ikaw ay lulubog pag ikaw ay humakbang. Walang humahakbang sa pananampalataya ang lumulubog sa harapan ng presensya ng aming Ama, ng ating Ama. All those who walk by faith and not by sight, believing in the Word of God, believing in the promises of God, will never be put to shame. And right now, oh Lord God, we will walk, Lord God, across the Red Sea. Oh Lord God, na mga sitwasyon, parang matatapunan ng sitwasyon, parang nalulunod ng sitwasyon. But Lord, we declare right now, hinahawi namin ang pulang dagat, oh Lord God, sa aming kaharapan, oh Lord God, and we fight it by your word that everything is possible to those who believe in you. All things are possible to those who put their trust in you. All things are possible to those who have faith in you. Hindi napapahiya ang lahat ng umaasa sa'yo, nagtitiwala sa'yo. And right now, oh Lord God, let your hands, let your embrace, oh Lord God, feel and wrap around the life of your people in this place. And everyone that is watching online, oh Lord God, reach out your hands, reach out your arms, oh Lord God. God is reaching out His arms for you. God is reaching out His hands for you. It is okay, my son. It is okay, my daughter. All is well. All is well. I speak all is well to your finances. All is well to your career. All is well to your relationships. All is well to your future. All is well. We declare all is well. As we commit, as we admit, Lord God, our situation, we declare that all is well. All is well. Your promises are yes and amen. Oh Jesus, we surrender, Lord. We surrender. Son of David, Jesus, have mercy on your people. Have mercy on your people. Have mercy on your people, oh Lord God. Ang bawat sugat sa puso, Lord God, sugat sa kaluluwa, sakit sa kaluluwa, oh Lord God, be removed in the name of Jesus. God, you are more than, oh Lord God, our realities. You are more than, oh Lord God, our struggles and pains. Kasama ang mga kawalan, you are more than, Lord. You are more than sa aming mga kasalanan. You are more than sa aming mga bisyo. You are more than sa aming mga pagkukulang. Higit ang iyong pag-ibig. Higit, oh Lord God, ang iyong habang. Higit ang iyong sakripisyo, Lord God, upang kami ay ihahon. Sapat ang iyong sakripisyo, Lord, upang kami tulungan. Upang kami, Lord God, ay iyong iangat, oh Lord God. Be lifted high. Be lifted high. Be lifted high. We lift the high. The people of God that is drowning right now. We remove every type of depression and anxiety, suicidal thoughts and suicidal things in the life of God's people. We remove every type of death, every type of sickness, every type of sickness in the body. We remove them in the name of Jesus Christ. We remove in the mighty name of Jesus. We need your healing, Lord. We speak healing.
paano mo hinati ang dagat upang masolusyonan ang problema nila, Moises. Hinahabol sila, Panginoon, ng kanilang kalaban. Maaari hinahabol ka ng mga naniningil sa iyo. Maaari hinahabol ka ng mga problema. Maaaring hinahabol ka at halos wala kang matakbuhan na. Ang tanging solusyon na lamang, ang Diyos ay gumawa ng way, ng daan, upang malagpasan natin ang mga humahabol sa atin. Oh God, sa oras na ito, maaari mo bang itaas ang iyong mga kamay? Sinabi ng Panginoon kay Moises, taas mo ang iyong kamay. Tandaan ang kanyang pananampalataya. Lord, narito ang iyong mga anak. Gumawa ka ng way. Ikaw lamang ang makagagawa ng solusyon. Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, sabi ng Panginoon. Yes, Lord. Ikaw na ang gumagawa, Lord God, ng daan sa mga anak mo, Lord God, na hindi na alam ang daan patungo sa kalayaan sa kanilang mga problema. Ikaw ang gagawa ng solusyon for the sake of freedom, para sa kalayaan. Kalayahan sa kahirapan. Kalayaan sa utang. Kalayaan sa sakit at karamdaman. Kalayaan sa kawalan. Kalayaan sa gawa ng dyablo. Ikaw ang magpapalaya. We declare it in the name of Jesus Christ. Meron kaming Diyos na makapangyarihan, higit na makapangyarihan sa mga humahabol sa amin. Hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man. Kami magtatagumpay. Thank you, Jesus. That is who you are. Waymaker. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is. Declare it to the Lord that He is the Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Habang inaawit natin yan, inihahayag mo ang iyong pananampalataya sa ating Diyos.
Dinedeclare mo ang iyong pananampalataya na ang Diyos natin ay waymaker, na siya ang gagawa ng way. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see you are working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't hallelujah. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Hallelujah. You're working. You never stop working. You never stop working. I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Hallelujah. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, gumagawa ka ng himala. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Dinedeklara po namin ito. Ikaw ay Diyos ng himala. That is who you are. Who you are. That is 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 who you are. Salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin po. To you belongs all the praises and the glory and thanksgiving and adoration. Lord, kiniklaim po namin by faith, O Diyos, na Ikaw ay gumawa na ng himala. Gumawa na ng way, Panginoon, para po sa amin. We claim it. Ikaw ay waymaker namin, miracle worker, promise keeper. In Jesus' name, and all the people of God, everybody say, Amen! Thank you, Jesus. Praise God. Tawagin po natin ang ating MC. Kuya. Hallelujah. Praise the Lord. Dadako naman.
I believe ang lahat ay